Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Jason mula sa programang Heart of Wisdom. Ngayong araw, samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay patungkol sa 7 huling wika na ibinahagi ng ating Panginoong Hesukristo habang siya'y nasa krus ng Kalbaryo. Kahapon ay tinalakay ang unang wikang sinambit ni Jesus. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ngayong araw naman ay tatalakay natin ang ikalawang huling wika na sinambit ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo sa araw na ito'y makakasama mo ako sa paraiso. Lucas 23:39 hanggang 43. Ang salitang ito ay sinambit ni Jesus sa isang kriminal na katabi niyang nakapako. Ang lalaking ito ay napako dahil sa kanyang krimen, dahil sa kanyang kasalanan. Subalit, ang ating Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Siya ay napako para sa ating mga kasalanan. Alam ng kriminal na ito na siya ay mamamatay na. At sa huling sandali ng kanyang buhay, siya ay tumanggap ng pag-asa. Maging sa panahon natin ngayon, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng pag-asa sa isang tao na may taning na ang buhay. Dahil lahat ay makasalanan at lahat ay hinatulan ng mamatay. Subalit sa biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ang isang tao ay maaring maligtas sa walang hanggang kamatayan at kaparusahan. Lahat ng tao ay naghahanap ng kaligtasan. Maaring lahat ay sinubukan na niya, pero laging may puwang sa kanyang puso dahil ang puwang na ito ay tanging si Jesus lamang ang makakapuno. Kaya anuman ang gawin ng tao, hindi niya mahanap ang kasagutan sa kanyang katanungan patungkol sa buhay at kamatayan. Hindi madali ang buhay. Life is difficult. At mas humihirap ito kung nabubuhay ang tao na malayo sa Diyos. Maraming pagkakataon nalilibang siya sa alok ng mundo. Nauubos ang panahon at kalakasan sa makamundong gawain. Hanggang dumating ang oras ng kamatayan, dumating ang oras ng karamdaman at panghihina. At doon niya nare-realize na walang saysayang lahat ng bagay kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Gaya ng sinabi ni Haring Solomon, ang pinakamayamang hari at pinakamatalino na nabuhay sa mundong ito, at wala nang magiging katulad niya kailanman. Walang saysay ang buhay kung wala ang Diyos. Kahit natitikman mo na ang pinakamarangyang buhay sa mundong ito, hindi pa rin yan maaaring bayaran ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya sa pagkakataon na ito, buksan natin ang ating puso at isipan sa mensahe ng wika ng ating Panginoong Hesus. Mula sa salita ng Panginoon, mayroong 4 na katotohanan tayo makikita. Una, ang mensahe ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita subalit totoo dahil ito ay sinabi ng Panginoon. Napakahalaga ng pananampalataya upang kamtan ng isang tao ang kaligtasan. Kaya nang maharap sa katotohanan ng kriminal na ito na siya'y malapit ng mamatay, isang katanungan ng napakahalagang matugunan niya na dapat lamang na masagot ng lahat ng tama. Mananampalataya ba siya kay Jesus upang siya ay maligtas? Ito na ang kanyang huling pagkakataon upang kilalanin si Kristo upang magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. At tama ang kanyang naging desisyon. Siya ay nanampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa huling sandali ng kanyang buhay sa mundong ito. At humarap sa buhay na walang hanggan. Pananampalataya ang kanyang naging tugon nang makaharap niya si Jesus. Ito ay isang paalala sa bawat nilikha ngayon na ang pananampalataya ay napakahalaga upang ang isang tao ay maligtas. Ang pananampalataya kay Jesus ang susi sa buhay na walang hanggan. Gaya ng sinasaad sa Biblia, 1:11-25.
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay." Pinapatunayan ng salitang ito na kay Jesus, hindi natin mararanasan ang kamatayan. Ang pisikal natin ay iiwan natin, tatanda, lilipas, magkakasakit, pansamantala lamang ang buhay sa mundong ito. Ang pinakamahalagang paghandaan ay ang ating buhay sa kabila. Dahil ito ay pang walang hanggan. Hayon din po sa 1:640. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Isang pangako na ang pananampalataya sa anak kay Jesus ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang mensahe ng pag-asa sa harap ng kamatayan. Ito ang katotohanan. Lahat tayo ay mamamatay at kung aabutan ng kamatayan ng isang tao sa kanyang kasalanan, ito ang pinaka nakakalungkot na pangyayari sapagkat siya ay diretso sa kapahamakan. Napakapalad po ng kriminal na ito na sa huling hininga niya ay nakilala niya si Kristo. Ang kriminal na ito ay hinusgahan na dahil sa kanyang krimen na ginawa, subalit sa huling sandali na kanyang buhay sa mundong ito, nakilala niya si Kristo. Ang katotohanan ng tagpong ito ay nagbibigay ng mensahe ng pag-asa sa lahat ng tao na hindi pa nakikilala si Kristo, na may pag-asa sa Kanya. Maaaring ang iba ay natatakot pag-usapan ng katotohanan ng kamatayan, pero ito ay dapat harapin ng lahat. At si Jesus na humaharap din sa kamatayan sa panahon na iyon, ay hindi natakot, bagkos ay nagligtas na isang kriminal upang maipahatid sa atin ang mensahe ng pag-asa. Ang isang tao na lumalapit sa Panginoong Yesus na may pananampalataya, kailanman ay hindi niya itataboy. Kahit na ito sa huling sandali na lamang ng kanyang buhay, naroon ang habag at biyaya ng Diyos. Ayon nga sa 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpababaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Nais ng Diyos maligtas ang lahat. Kaya hanggang huling sandali ay may pagkakataon pa ang tao na kilalanin siya. At maging sa siyensya, napag-alaman na huling namamatay ang pagdinig ng isang tao sa panahon ng kanyang kamatayan. Ibig sabihin, maging sa huling sandali, maaari pa siyang makarinig ng gospel. Kaya mga minamahal, atin pong ipahayag ng may katapangan ang balita ng kaligtasan sa lahat, lalo na ang mga nasa huling yugto ng kanilang buhay. Pangatlo, ang mensahe ng katapatan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat at ang katapatan niya ay walang hanggan. Kahit ang tao ay hindi tapat sa Kanya, nanatili siyang tapat. Naghihintay na nawa ay maligtas ang lahat, sapagat mahal niya ang lahat ng Kanyang nilikha. Nang sabihin ni Jesus sa mga katagang ito sa kriminal, siya mismo ay nakaranas ng paghihirap, siya ay binugbog, hinagupit, inuyam at sinumpa. Maging ang mga tao na nakakita sa Kanya ay ininsulto siya. Ang mga disipulo ay iniwan siya at maging ang kanyang pisikal na katawan ay nakakaranas na rin ng panghihina sa krus. Isipin na lamang natin kung paano ang kanyang katawan ay dumanas ng matinding paghihirap at nalalapit na rin siya sa kanyang kamatayan. Subalit sa pagkakataon na ito, nagawa pa rin niyang tumugon sa isang tao na nangangailangan ng kaligtasan. Kahit na sa mahirap na sitwasyon na kanyang kinalalagyan, sa isang banda, meron ding isang kriminal doon na iniinsulto pa si Jesus. Na italayan sa Lucas 23:39-42, sabi po yan, tinuyarin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami.
Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya? Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Huwag namang gayahin ng sangkatauhan ng isang kriminal na ito na imbis kilalanin si Jesus ay tinanggihan at ininsulto pa. Nakakalungkot mang tanggapin, meron at merong ganitong pangyayari sa mundo. Kaya nga ang mga salita ni Jesus ay nagpakita ng kanyang misyon sa mundo. Siya'y naparito upang iligtas at hanapin ang mga naliligaw ng landas. Hindi kailan tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos magpakailanman sapagkat ito ay kanyang pangako sa atin. Siya ay tapat magpakailanman. Mga Hebreo 12:2. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya. Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Hindi simple ang kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan, ganoon din ang kanyang katapatan. Pang-apat, ang mensahe ng kasiguruhan ng kaligtasan. Sino ba magbibigay ng kasiguruhan sa atin ng kaligtasan? Hindi ang tao, hindi ang insurance company, hindi ang kayamanan natin o ang gobyerno. Tanging si Kristo lamang ang susi ng kaligtasan. Nang magsalita si Jesus, isinalarawan niya ang mangyayari sa atin sa panahon na tayo ay mamamatay. Maaaring tayong magkaroon ng kasigurahan habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito na sa panahon na tayo mawala, mapupunta tayo sa kanyang piling. Ito ang kasigurahan na ibinigay ni Jesus sa kriminal na ito. Ganun din, sinulat ni Pablo sa Filipos 1:21-23, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malalaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Nagtatalo ang kalooban ni Pablo kung mananatili ba siya sa pagmiministeryo sa iglesia ng Pilipos na siyang pakinabang sa iglesia o ang tumungo na sa piling ni Kristo na siyang pakinabang para sa kanya. Kahit naman ano ang mangyari, pareho naman itong makakabuti para kay Pablo. Kung mananatili siya sa mundo, magpapatuloy lamang siya sa pagmiministeryo, subalit para sa kanya, ang pagtungo sa piling ni Jesus ang siyang pinakamainam sa lahat. Mula sa sinabi ni Jesus sa krus at sa mga sinulat na ito ni Pablo, alam natin na kung mawawala na tayo sa mundong ito, sa piling ng Diyos tayo ay paparoon. Ito ang dapat na mamayani sa puso ng bawat mananampalataya. Lahat tayo ay dapat makasumpong ng pag-asa, kagalakan, kapayapaan, kapahingahan sa katotohanan ito. Maaari nating panghawakan ito ng may kasigurahan. Makasama natin siya sa lahat ng panahon ng ating buhay. Maging sa panahon ng kamatayan ay kasama natin si Jesus. Hasamahan niya tayo sa pangwalang hanggan, walang katulad nito ang mahanap natin sa mundo kahit sang sulok pa tayo maghanap. Roma 8:38-39. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. May kasiguruhan ng kaligtasan kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Ano man ang mangyari, alam natin na tayo ay sa Panginoon. Kaya sa mga wala pang pagkilala sa Diyos, sa mga hindi pa kumikilala kay Kristo,
binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon sa pamagitan ng programang ito na kilalanin siya gaya ng kriminal na napako at naisama ni Jesus sa paraiso sa mismong panahon na iyon. Maring din itong mangyari sa iyo. Kung nakapagdesisyon ka na, hayaan mong pangunahan kita sa panalangin ng pagtanggap. Sumunod ka sa aking panalangin ng pagtanggap at pagkilala. Panginoong Jesus, salamat sa iyong buhay sa akin. Salamat sa iyong buhay na ibinigay doon sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, ako ay nagdidesisyon na kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ako ay isama mo sa paraiso. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito ay itala mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay at bigyan ako ng lakas na mabuhay para sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ng ating teksto, sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito'y makakasama mo ako sa paraiso. Lucas 23:39 hanggang 43. Ito ay mensahe ng pananampalataya, pag-asa, katapatan, at kaligtasan. Isang mayamang mensahe mula sa salita ng Diyos na nawa ay may sa pamuhay nating lahat. Isang katotohanan na walang ibang katotohanan o buhay kundi si Kristo lamang. Hindi ang kayamanan, hindi ang kasikatan, hindi ang taas ng pinag-aralan ang siyang makapagliligtas sa atin. Ito ay sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong araw. Nawa kayo ay napagpala mula sa mensaheng inyong narinig. Muli po, ako po si Pastor Jason de Guzman ng Heart of Wisdom. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa patuloy nating pagtalakay ng 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus. God bless you all, and to God be all the glory.